Akmang may ituturo ito sa mga trabahador na kausap, nang mainto sa hangin ang daliri nitong may ituturo sana sa may gawin nila, parang nagising si Veronica mula sa pagkakabato-balani nang magtama ang kanilang mga mata, maging ang binata ay natigil sa sinasabi sa mga trabahador. Ayos na ang mga pagkain, senyorito, wika ni Felisa na nagpabawi ng titig niya sa kanilang amo. Nagsilapitan ang mga trabahador sa mahabang mesang kawayan na andoon at kanya-kanya ng kuha ng pagkain. Delphine, Veronica, halina kayo at kumain, yaya sa kanila ni Felisa. Naramdaman niya ang kamay ni Delphine sa kanyang siko para alalayan siyang lumakad palapit sa hapag, disimuladong binilisan niya ang lakad. Ramdam niyang nakasunod ang titig sa kanila ng binatang amo. Maya-maya ay dumulog na rin ang senyorito nila sa mesa at nag-umpisa ng kumain. Hanggang ngayon ay wala pa rin kupas ang kare-kare mo, Ate Felisa, nakangiti nitong papuri sa katiwala. Nako, senyorito, hindi po ako ang nagluto niyan, si Veronica ho, sagot ni Felisa at tinitigan siya. Bamaling ng titig si Emilio sa kanya, ganun ba, masarap? Nag-angat siya ng titig dito and found him looking at her intently, unable to say anything ay nagyuko na lang siya ulit ng ulo, kahit ang magpasalamat sa papuri nito ay hindi niya magawa, he is so intimidating. Napansin ko nang natutulala ka kanina, Veronica. Mabilis na napalingon si Veronica sa kanyang likuran, she found Delphine standing at her back, maya-maya ay naupo ito sa kanyang tabi sa kawayang bangko. Kasalukuyan silang nasa labas ng kusina. Katatapos lang nilang maghapunan at magligpit. Ang servants' quarter na kanilang inuokupa ay malapit sa kusina. Kasama niya sa silid sina Rosario at Felisa. Samantala, si Delphine ay sa maliit na bahay sa likod ng bahay rancho, kasama ang ilang lalaking trabahador na stay-in sa rancho. Ang ilang trabahador kasi ng rancho ay sa kalapit na barangay naninirahan. Natutulala saan, nagmamaang-maangan niyang tanong dito. Kitang-kita sa mga mata mo, Veronica, ang alin ba, Delphine, napipikon niyang sambit dito. May pagtingin ka sa senyorito, hindi ba, naghahamon nitong tanong. Ngayon lang natin siya nakilala, paano mo nasasabi yan, nakalabi niyang pahayag sabay tingala sa kalangitan, may ilang bituin siyang nakikita sa itaas, ngunit tila may isang mukhang pilit na lumilitaw sa balintataw niya. Bakas sa mukha mo, Veronica, kumikislap ang mga mata mo habang nakatitig sa kanya. Natawa siya ng marahan sa sinabi ng kaibigan, paano mo ba nasasabi ang lahat ng yan, Delphine? Dahil ganoon ako tumitig sa'yo sa lahat ng pagkakataon, Veronica. Dahan-daang nawala ang nakalolokong ngiti ni Veronica at marahang lumingon sa kaibigan na ngayon ay matamang nakatitig sa kanya. At hindi ko makita ang ganoong kislap sa tuwing ako ang tinititigan mo, patuloy pa nito. Delphine, alam ko, Veronica, hindi mo kailangang alitin na magkaibigan tayo, putol nito sa ano pa mang sasabihin niya, kanina lang kita nakitang nagkaganon, at gusto kitang paalalahanan, hindi ang katulad nila ang nababagay sa katulad natin. Nagyuko siya ng ulo, ganoon nga ba siya kahalata? Malalim na ang gabi, pumasok ka na, hinaplos nito ng marahan ang kanyang pisngi bago tumayo at naglakad patungo sa maliit na bahay na sadyang pinagawa para sa mga trabahador. Naiwan na mag-isang napapaisip si Veronica, matuling lumipas ang 3 araw, gamay na ni Veronica ang gawain sa bahay rancho ng mga tesoro, sa tuwina ay sa kusina siya tumutulong. Samantalang si Delphine ay buong maghapong nasa niyugan kung hindi man ay sa corral ng mga kabayo. Malalim na ang gabi ngunit nasa kawayang bangko pa rin si Veronica at nagsusulat sa kanyang diary, tanging ang ilaw sa labas ng kusina na umaabot sa kinauupuan ang tanging tanglaw niya. She was so engrossed on what she was doing nang magulat siya sa tinig na nagsalita mula sa kanyang likuran. Malamig na ang hangin, bakit andito ka pa rin sa labas? Bigla ang pagtayong ginawa ni Veronica nang marinig ito, kip-kip niya sa kanyang dibdib ang diary, Senyorito. I did not mean to startle you, wika nito at lumapit sa kanya, naupo ito sa kawayang bangko na kanina ay inuupuan niya, tumitig ito sa notebook na hawak niya, nag-aaral ka? Inayos ni Veronica ang kwadernong hawak at isinara iyon, hindi ho, Senyorito. Tigilan mo na ang pagtawag sa akin ng ganyan, pakiramdam ko ba ay isa akong parte ng royal family? He said and laughed at the thought, pagkatapos ay sumeryoso. Tawagin mo na lang akong Emilio, pero yun ho ang tawag sa inyo ng lahat, giit niya. Pwede naman sigurong maiba pagdating sa iyo, hindi ba, wika nito at ngumiti sa kanya, hindi naman mahirap bigkasan ang pangalan ko, try it, pag-uudyok nito.
Napangiti siya dito. Emilio, iba ang dating kapag galing sa mga labi mo. Saad nito na sa mga labi niya nakatutok ang mga mata. Biglang nailang si Veronica sa uri ng titig na ginawa nito. So, you are Veronica, pinsan ka ni Rosario, hindi ba? Tumango siya, nabanggit niya sa akin na ngayong bakasyon ka lang dito, tama ba? Opo, balik eskwela ako ngayong pasukan na darating, huling taon ko na ho sa kolehiyo. I see. Tumango tango ito. Nobyo mo ba si Delphine? Diretso nitong tanong at hindi mapuknat ang mga mata sa pagtitig sa kanya. Bigla ang pag-iling na ginawa ni Veronica. Hindi ho. Magkababata lamang kami. Napatuwid ito ng upo. Hindi niya moari, ngunit nakita niya sa mga mata nito ang galak dahil sa sagot niya. Masaya akong makilala ka, Veronica, wika nito bago tumayo at pumasok sa loob ng kabahayan. Sinundan ito ng tingin ni Veronica, naguluhan siya sa inasal nito, and she cannot help but to be captivated by the man. Ang pag-uusap nilang iyon ni Emilio ay nasundan pa ng maraming beses. Sa maraming pagkakataon ay sinasabayan at tinutulungan siya nito sa kusina, na kinagagalak ni Felisa. Masaya itong makita na nagkapalagayan ng loob sila ng senyorito nito. Minsan na rin siyang ipinasyal nito sa buong rancho. Maging ang pagturo sa pagsakay sa kabayo ay nagawa na nito. Mahigit 1 buwan na siyang namamasukan sa rancho, at aaminin niyang naging masaya ang mga araw na nagdaan dahil kay Emilio. Hindi nito pinaramdam na isa siyang katiwala, at hindi mapigilan ni Veronica na tuluyang mahulog ang loob sa binata sa kabila ng ikli ng panahon ng pagkakakilala niya dito. Sigurado ka ba, Veronica? Tanong ni Felisa nang magpresintang siya na ang magdadala ng tanghalian ng mga trabahador sa may niyugan. Si Rosario ay kasalukuyang nasa bayan para mamili ng ilang kailangang bagay sa bahay. Walang ibang mautusan kaya nagpresenta na lang siya. Opo, Ate Felisa, kaya ko ho ito. Hindi kita masasamahan at may gagawin pa ako dito sa kusina, sabi nito sa may bahid na pag-aalalang tono. Ayos lang ho, lalakarin ko na lang, giit niya pa. Nang maayos ang mga dadalhin ay agad nagtungo si Veronica sa niyugan, kung saan nagkokopra ang mga trabahador kasama na si Delphine. Napatingala si Veronica sa kalangitan, nagbabadya ang ulan dahil makulimlim na ang langit, narinig niya kaninang nabanggit ni Felisa na ipinasok ng mga trabahador ang kopra sa kamalig. Binilisan niya ang lakad para makarating agad sa pupuntahan. Ilang minuto pa ay narating niya ang dapat puntahan, sa may koprahan ay nakita niya si Delphine na agad siyang nilapitan para kunin ang mga bitbit niya. Ikaw lang ba mag-isa? Tanong ng binata. Oo, umalis si Ate Rosario dahil may kailangan siyang bilhin sa bayan, si Ate Felisa naman ay may ginagawa pa sa kusina. Iginiya siya ng kababata papunta sa may kubo na pahingahan ng mga trabahador ng rancho, ang mga tauhan ay pawang nagkukumahog na may silong ang mga kopra. Aalis na rin ako, Delphine, tutulungan ko pa si Ate Felisa, paalam niya dito. Tumingin ito sa langit pabagsak na ang ulan. Veronica, bakit hindi ka na lang muna ito sa kubo? Bibilisan ko na lang ang lakad, giit niya, pero Veronica. Sige na, Delphine, hindi niya ito pinakinggan at dali-daling umalis para hindi maabutan ng ulan. Walang nagawa si Delphine kung hindi ang sundan siya ng tingin. Binilisan ni Veronica ang paglalakad. But halfway to the house ay biglang bumagsak ang malakas na ulan. Dali-daling tinakbo ni Veronica ang papunta sa may mga puno, para kahit papaano ay may pananggala siya sa ulan. Bakit ba hindi niya man lang naisip na magdala ng payong, o di kaya ay nakinig kay Delphine na tumigil muna sa kubo? Nakaramdam ng lamig si Veronica, basang-basa na siya ng ulan, at hindi niya masabi kung anong oras titila ang ulan. Wala siyang nagawa kundi ang maupo sa ilalim ng puno, yakap ang kanyang mga binti. Medyo may distansya pa ang pauwi sa bahay at sa lakas ng ulan, ay halos hindi na makita ang daan. Gusto nang maiyak ni Veronica dahil sa lamig na nararamdaman sa kanyang katawan. Dapat ay nakinig na lang siya kay Delphine kanina. Lumipas na ang ilang minuto ay hindi pa rin tumitila ang ulan na sinabayan pa ng kulog at kidlat. Humalos sa ulan ang luha niya sa mukha. She felt so helpless. Nangangato. At ang takot na nararamdaman niya ay nag-aagaag pa sa panginginig ni Veronica na sanhi ng lamig. Veronica. Veronica. Mula sa pagkakayuko sa kanyang mga tuhod ay napatingala siya ng maulanigan ang isang tinig. Dahil sa malakas pa rin ang ulan ay halos wala pa rin siyang maaninag sa paligid. Veronica. Veronica. Napatayo si Veronica and from her left side, she saw Emilio. Emilio, nanginginig niyang wika.
My God, Veronica. Basang-basa ka na, kahit ito man ay basa na rin, hindi nakatulong ang payong na dala nito dahil sa lakas ng ulan. Hinatak siya nito sa kamay, she was expecting na igagaya na siya nito sa daan pauwi ng bahay, but instead, hawak siya sa kamay ay tinunto nito ang daan kung saan matatagpuan ang mga puno ng mangga. Saan tayo pupunta, Emilio, nangangatal niyang wika. You are soaking wet, at least, maghahanap muna tayo ng pwede mong pagsilungan, pasigan itong sagot para marinig niya sapagkat humahalo sa tunog ng ulan ang mga tinig nila. Hindi na nagprotesta pa si Veronica, ilang hakbang pa ay narating nila ang manggahan, isang maliit na kubo ang andoon, agad siyang pinapasok ni Emilio sa loob. Pagkapasok sa loob ay napansin ni Veronica na hindi yun simpleng kubo lamang, hindi tulad sa kubo na nasa niyugan na ginawa para pahingahan ng mga nagkokopra. Pinasadya ko itong ipagawa 2 years ago, wika nito nang mapansin ang pagkamangha niya. Napansin niyang varnished ang mga kawayan na ginamit para sa dingding, sa loob ng kubo ay may kama na pwedeng tulugan, kabinet na lalagyan ng damit at may lamesang pwedeng kainan. I feel like this is my sanctuary. Kapag umuuwi ako ng rancho, madalas na dito ako napunta, paliwanag nito. Subconsciously, ay niyakap ni Veronica ang mga braso sa lamig, nabawasan ang nararamdaman niya nang makapasok sila sa kubo, ngunit andoon pa rin ang panginginig sa kanyang katawan. You are cold, anito na lumapit sa papag, doon ay may nakatuping ilang t-shirt nito, napansin niyang may isang maliit na duffel bag sa may ulunan ng papag, worry niya ay ito ang ginagawang unan ng kung sino mang natutulog dito. He might have brought some clothes para pamalit nito kapag nasa kubo, take this, abot nito sa kanya ng damit. Alang-alang kinuha ni Veronica ang damit, paano siya magpapalit sa presensya nito, ni walang nagsisilbing division ang kubo, pagpasok mo ay kita na ang lahat. As if he knew what she was thinking ay tumalikod ito paarap sa bintana, okay, just let me know if you are done. Pagkitilikod ng binata ay dali-daling hinubad ni Veronica ang blusang suot na mapipiga na sa sobrang pagkabasa, agad na ipinalit niya ang inabot na t-shirt ni Emilio na umabot lamang ilang pulgada bago ang kanyang tuhod. Okay na, wika niya, lumingon ito sa kanya, amused, he said, kinain ka na ng damit ko. Kumunat ang noo nito nang mapansin ang pedal niya na tumutulo dahil sa basa ng ulan. Bumaba din ang tingin ni Veronica sa suot, huwag mong sabihin na pati ito ay tatanggalin ko, hindi ako maghuhubad sa harap mo. I won't let you do that, either, baka hindi ko mapigilan ang sarili ko, nangingiti nitong wika bago lumakad patungo sa may pinto. Nagdikit ang mga kilay niya dahil sa mga sinabi nito. Palipasin na muna natin ang ulan bago umuwi, sambit nito sa kanya nang nakatalikod, tumingala ito sa kalangitan na hanggang sa mga oras na iyon ay ibinubuhos pa rin ang malakas na ulan. Pabaling-baling sa higaan si Veronica sa silid na kanilang inookupa, dahil sa nabasa siya ng ulan kahapon, ngayon ay nilalagnat na siya, hindi na siya pinayagang magtrabaho pa nila Felisa at Rosario kahit pa sinabi niya na kaya niya naman. Mag-aalas 5 kahapon nang makauwi sila ni Emilio mula sa kubo sa may manggahan, hinintay nito na tuluyang humina ang ulan bago siya inihatid sa bahay, nalaking pag-aalala ni Felisa nang makitang para siyang basang sisiw kahapon. At ngayon nga ay hindi siya makatulong sa gawain sa bahay dahil sa lagnat. Mahihinang katok ang nagpalingon sa kanya sa pinto, she saw Emilio na nakatayo sa may hamba ng pintuan. Ngumiti ito sa kanya, Ate Felisa told me that you are sick. Napaupo siya sa higaan, ayos lang ho ako, masyado lang nag-aalala sila Ate Felisa at Ate Rosario, kaya ko namang magtrabaho. It's okay, you have to rest, wika nito na naupo sa gilid ng higaan niya. Agad na nakaramdam ng pagkailang si Veronica, halos magdikit ang mga braso nila sa pagkakaupong iyon ng binata, at nanunuot sa ilong niya ang mamahaling pabango na gamit nito. I should have come earlier, nang mabanggit sa akin ni Ate Felisa na mag-isa kang naghatid ng pagkain para sa mga trabahador, ay nag-alala akong baka abutan ka ng ulan, wika nito na matamang nakatitig sa kanyang mukha. She was not able to reply, alam na alam niya ang pagiging malapit nito. Nagpatuloy ito sa pagsasalita, pagdating sa niyugan ay wala ka na sabi ni Delphine, I know na hindi ka pa nakakauwi dahil hindi kita nasalubong sa daan, that was when I looked for you. Hindi niyo ho kailangang gawin yon, nahihiya niyang wika sa binata. I have to, ayokong may mangyaring masama sa'yo, if I came a little bit late, baka napulmonya ka na dahil nababad ka na sa basa. Salamat, halos pabulong na sabi niya, I like you, Veronica,
That is why, walang kabog-abog nitong wika. Mula sa pagkakasandal sa bakal headboard ng kama ay napatuwid ng upo si Veronica. Did she hear it right? Ano, I said I like you, first time I saw you sa niyugan, gusto kitang ligawan Veronica. Senyorito, nababahala niyang wika, hindi it is Emilio, hindi ba, amused nitong sabi. Isang buwang mahigit pa lang tayong nagkakakilala, hindi mahuhulog ang loob mo sa taong ganoon kaikli mo palang nakikilala. She knows she was lying, dahil kung kumikidlat ay malamang tinamaan na siya, because she knew that she, herself, ay humahanga din sa binata, hindi nga ba at kahit si Delphine ay nahalata yon? Kailangan ba ng mahabang pagkilala para masabi mong gusto mo ang isang tao? You just feel it, Veronica. Pero, Veronica, nahinto sa pagpasok sa loob ng silid si Delphine nang makitang hindi siya nag-iisa sa loob ng silid, Senyorito. Mauuna na ako, Veronica, tumayo na ito mula sa pagkakaupo sa kanyang tabi. Magpagaling ka, and about what I said, I mean it, anito bago tuluyang lumabas, isang tango lang ang binigay nito kay Delphine. Anong ginagawa niya sa loob ng silid niyo, pag-uusisa ni Delphine pagkalabas ni Emilio? Kinukumusta lang ako, Delphine, halatang hindi ito kumbinsido sa sagot niya. Mataman siyang tinitigan nito, napayuko si Veronica. Matagal niya nang kilala si Delphine at nababasa nito ang saloobin niya sa isang titig lang. Totoo sa kanyang salita ay sineryoso ni Emilio ang panliligaw sa kanya, ramdam niya sa bawat araw na dumadaan, na mas lalong nahuhulog ang loob niya sa binata, mas lalo niya itong nakilala. There is a whirlwind romance, dahil paglipas lang ng 2 linggo ay sinagot niya ang binata. Tama ba ang narinig ko, Veronica? Bakas sa mukha nito ang galak dahil sa pagtugon niya sa pag-ibig nito. Oo Emilio, tumitango niyang sagot, agad siyang niyakap nito sa baywang at bahagyang itinaas sa ere. Ano ba, Emilio, ibaba mo ako, he did. Ngunit hindi siya nito pinakawalan, he cupped her face, and gave her a light kiss on her lips, saglit lang iyon ngunit sanhi para matigilan si Veronica. Salamat, pangako hindi kita sasaktan, Veronica, hindi kita paiiyakin. Siya'y ngumiti, mahal kita, Emilio, I love you more, tugon nito bago siya ginawaran ng halik sa mga lobby. Hapon na at kasalukuyan siyang naglalabas mula sa ref ng iluluto para sa kanilang hapunan, mula sa pagkakaharap sa ref ay pumihit si Veronica patungo sa lababo, she was shocked at muntik nang mabitawan ang hawak, nang mabungaran si Delphine sa kusina. Ano ba naman, Delphine, papatayin mo ba ako sa nerbiyos, gulat niyang baling dito. Ngumiti lang ito ngunit hindi yun umabot sa mga mata nito, inilapag niya sa lababo ang kinuha niya sa freezer na isang lalagyan na may karne. Alam niyang sinusundan ni Delphine ang bawat kilos niya. Kayo na, hindi ba, tanong nito sa malumanay na tinig. Alin, maang-maangan niyang tanong na bahagya lamang itong tinapunan ng tingin. Hindi ba, napabuntong hininga si Veronica, binitawan niya ang ginagawa at tuluyang hinarap ang kababata, ayokong maglihim sa iyo, Delphine, alam mo yan, kaya lang kasi. Akala ko ba ay magkaibigan tayo, he faked a smile, bakit ako ata ang huling nakaalam? Delphine, she knows he is hurting, kalmado ang ekspresyon nito ngunit alam niyang nasasaktan niya ang kaibigan. Magsisinungaling ako kung sasabihin ko na masaya ako para sa iyo, Veronica, wika nito, he looked intently to her bago nagpatuloy sa pagsasalita, pero sana ay makalabas ka sa relasyong yan nang hindi nasasaktan. Hindi, Delphine, matatag niyang wika, hindi ako sasaktan ni Emilio. Sana nga, Veronica, dahil pag nangyari yun talagang babawiin kita sa kanya. Batid ni Veronica na labis siyang mahal nito, ngunit totoo ngang hindi pinipilit ang pag-ibig, dahil kung pwede lang, matagal niya nang tinuruan ang puso na si Delphine na lamang ang ibigin, pero hindi sa ilang taong pagkakaibigan nila, ay hindi siya nakaramdam ng higit pang malalim na pagtingin dito. Unlike kay Emilio, na sa unang pagtatagpo pa lamang nila ay inibig na ng puso niya. Malapit nang magkatapusan ng Mayo at huling buwan na ni Veronica at Delphine sa rancho, sa unang linggo ng Hunyo ay kailangan na nilang bumalik ng Cavite para ayusin ang pag-enroll para sa susunod na pasukan. Magtatatlong linggo na rin ang relasyon niya kay Emilio, aminado siya na masaya siya sa relasyon niya sa binata, sa kabila noon ay ramdam niya ang paglayo naman sa kanya ni Delphine, though alam niyang lagi pa ring andyan ang kaibigan para sa kanya. I wanna marry you, Veronica, sabi ni Emilio, isang hapong magkasama sila. Nakaunan siya sa braso nito habang ang isang kamay ay nakayakap sa binata, marahang hinahaplos ni Emilio ang pisngi niya. Ang sinabi nito ang nagpagulat sa kanya, anong sinabi mo?
Sabi ko, gusto kong magpakasal tayo, natutuwang sabi niya. Bakit ulit nito sa tanong niya, tinatanong mo sa akin kung bakit, hindi mo ba naisip na baka magbunga itong ginagawa natin? Bigla siyang bumangon mula sa pagkakahiga sa tabi ng binata, kasalukuyan silang nasa kubo nito sa may manggahan, at katatapos lang magniig. It was the second time that they made love, at sa kabila ng nangyari ay walang mak-apa na pagsisisi si Veronica, she loves him to the point na kaya niyang ibigay dito ang lahat, kahit pa sabihing hindi pa nagtatagal ang relasyon niya dito. Dinampot niya ang mga damit at isa-isang ibinalik sa katawan, he glared at her, masuyo nitong hinaplos ang braso niya. Uuwi ngayong katapusan sila mama at papa mula Manila, Veronica, ipapakilala kita sa kanila, at sasabihin ko ang intensyon ko sa iyo, na pakakasalan kita, then after, magulang mo naman ang kausapin natin, I wanna come with you when you go back to Cavite. Marahas siyang lumingon dito, nag-aaral pa ako, Emilio. And so, I am sure, pwede kang maging asawa sa akin at sabay-sabay na mag-aral. Nangingiti nitong wika, I want you to be my wife, Veronica, mahal na mahal kita. Matatanggap ba nila ako, Emilio? Nanliliit niyang tanong, hindi ako nababagay sa sirkulasyong ginagalawan mo. Bumangon ito at hinawakan siya sa magkabilang pisngi, I love you, naiintindihan mo ba, ikaw lang ang mahalaga sa akin at hindi ang katayuan natin sa buhay, just say yes. Veronica, mahina niyang sabi. Napangiti siya at ikinawit ang dalawang kamay sa batok nito. She did the initiative to kiss him. At alam niyang naintindihan na ni Emilio kung ano ang naging sagot niya. She would always say yes to him. Emilio responded to her kisses. It depended. Naging mapusok, at sa muli ay pinagsaluhan nila ang kanilang